Ngayong araw ay magluluto nga pala ulit kami ng leche flan. Ulit-ulit nga pala namin ginagawa yung leche flan na yan dahil nga sobrang sarap ng ginagawa kong leche flan. Pero isang beses nga nag-failed ako sa ginawa kong leche flan kaya naman hindi na mauulit yun. Nilabas na nga pala namin lahat ng ingredients na gagamitin ko. At una ko nga ginawa dyan, nagbiyak ng itlog dahil ayun naman talaga yung unang gagawin para mahiwalay na yung egg yolk at saka yung egg white. Nang makapagbiyak na nga ako ng ilang pirasong itlog, hiniwalay ko na rin agad yung egg yolk at saka egg white. At nang mapaghiwalay ko na nga yan, ganun lang ulit, inulit ko lang yung pagbibiyak ng itlog. Kasama ko nga palang gumagawa ng leche flan dyan si Kuya Jonel at saka si Nico. Sabi kasi nila gusto daw nila akong tulungan sa paggawa ng leche flan at gusto rin daw nilang makita yung paggawa ko ng leche flan. Nang mabiyak ko na nga lahat ng itlog, pumasok naman ako sa loob ng bahay at nagugas sa lababo. Pagkatapos ko nga magugas ng kamay, lumabas na rin naman na ako at sinabi ko na yung iba pang gagamitin kong lalagyan. Kalabas ko nga nakita ko naman si Kuya Jonel na binubuksan na yung mga dilatang gatas. At habang nagbubukas nga siya, hinahalo ko naman na tong egg yolk na hiniwalay ko dahil nga ayan lang yung gagamitin ko. Yung iba nga napapanood ko ay ginagamit din nila yung egg white sa paggawa ng leche flan. Pero yung akin, naisip ko na hindi ko isama yun dahil nga mas masarap talaga kapag egg yolk lang dahil nga sobrang pino niya at wala siyang mga bubbles. Nabuksan na nga ni Kuya Jonel yung condense kaya naman sinalin ko na agad sa may lalagyan. Tapos sunod na rin binuksan ni Kuya Jonel at Kuya Gradient at tong Alaska Evaporada. At syempre nung nabuksan na nga nila yung pinabukas ko na Evaporada, sinalin ko na rin agad dito sa may naglagyan ko ng condense. Nung masalin ko na nga lahat ng Evaporada at saka ng condense, nagulat naman ako nung may tumatagas. Ayun pala, bukas yung pinaglagyan kong una kaya naman nilipat ko na lang sa iba pang lalagyan. Habang sinasalin ko nga yan, sinaid ko na rin yung iba pang tira para naman hindi sayang. At nang masaid ko na nga yan, inabot naman na sa akin ni Kuya Jonel yung egg yolk na hiniwalay ko kanina para naman masalin ko na dito sa hinalo-halo kong mga gatas. Sa mga nagtatanong nga pala kung bakit ngayon lang ulit ako makakapag-vlog at matagal akong hindi nakapag-vlog. Kasira po kasi yung cellphone ko na ginagamit kaya naman hindi ako nakakapag-voice over at saka hindi rin ako nakakapag-vlog. Pero ngayon nga ay may magagamit na ako ng pang-vlog kaya naman araw-araw na ulit ako mag-vlog at magpo-post. Kumuha na pala ulit si Nico dyan ng lalagyan dahil nga sira at butas yung ginamit ko kanina. Sasala ko pa kasi yan para naman maganda yung texture niya. Para wala talagang mga bubbles na makikita. Hinalo-halo ko nga pala ulit yan dahil nga sinalin ko na yung egg yolk. Habang hinahalo ko nga yan, nakita ko naman si Kuya Jonel na sinasaid pa yung ibang gatas na natira. So gagawin ko nga palang leche flan ngayon ay gagamit ako ng cornstarch. Pero napagtanto ko na mas okay pala kapag maglalagay tayo ng onting cornstarch sa ginagawa nating leche flan. Parang mas talo kasing kaganda yung texture niya kapag nagawa na yung leche flan. Sobrang smooth na lang sa bibig, parang yema lang. Siyempre pagkalagay ko dyan ng cornstarch, hinalo-halo ko lang ulit. Hinalo-halo ko lang hanggang sa mawala na at madurog na yung mga cornstarch. Habang naghahalo nga ako, napansin ko na nawawala na yung mga cornstarch na buo, kaya naman naisip ko na magpalusaw na ng puting asukal. Pagkabukas ko nga ng asukal, sinalin ko na rin agad dahil nga mainit na yung paglulusawan ko. Pagsalin ko nga ng asukal dyan, sinabihan naman ako ni Kuya Gray na isalain na namin yung leche flan. Kaya naman agad na rin namin ginawa para naman mapabilis yung paggawa namin ng leche flan. Habang nagkasala nga kami dyan ni Kuya Gray ng leche flan na gagawin namin, tinawag ko naman si Nico para sabihin sa kanya na haluin muna yung nilulusaw naming asukal. Dahil nga nagkasala kami ni Kuya Gray, baka di ko mapansin na sunog na yung asukal na nilulusaw namin. Tulong-tulong nga lang kami sa paggawa ng leche flan dyan dahil nga lahat kami gustong makakain ng leche flan dahil ayun yung cravings namin yan. Naisip pa nga kami kung anong magandang dessert yung gagawin namin at naisip ko naman na leche flan na lang kaya naman nag-agree din sila. Nainis na nga rin pala ni Kuya Jonel dyan yung mga gamit na hindi na gagamitin at pinasok niya na sa loob. Para daw wala na masyadong kalat at hindi naman na namin yan gagamitin kaya naman naisip niya na ipasok na lang sa loob. Medyo nalulusaw na nga dyan yung asukal na sinalang namin kaya naman hinalo-halo ko na. Para mas mabilis na malusaw, hinalo-halo na namin. At sa ilang minuto nga namin na paghahalo dito sa nilulusaw naming asukal, natapos na rin siya at nalusaw na. Kaya naman pinaikot ko na yun sa paglalagyan namin ng leche flan para naman kumalat yung matamis niya. Pinakalat ko nga yung tamis niya, napansin ko na parang ang onti lang kaya naman naisip ko na dagdagan namin ng asukal at dagdagan namin yung mga lulusawin namin. At nung madagdagan na nga namin ng asukal yan, maya-maya nga rin inalusaw na. Kaya naman sabi ko sa kanilang tatlo na sumayaw muna kami ng TikTok. Baka may magreklamo at mag-comment na naman dyan na sumasayaw na naman kami. Sabi ko nga sa inyo na hindi mawawala yung pagsasayaw namin sa mga vlog namin kaya naman wag na kayong magalit. Kumuha na pala si Nico dyan ng tubig at nilagay na dito sa gagamitin namin kawali sa pag-iistiman ng leche flan. Kung malagyan na nga namin ng tubig yung kawali na pag-iistiman namin, nalin ko naman na sa lalagyan yung gagawin naming leche flan. Pero bago nga namin yan ilagay sa kawali na pinaglagay namin ng tubig, inantay muna namin na kumulo yun. At habang inantay nga namin na kumulo yung tubig sa pag-iistiman namin, tinanggal ko naman na muna yung mga bubbles dyan. At kung matanggal ko na nga yung mga bula-bula dyan sa ginawa naming leche flan, nagtakip naman na ako ng foil para naman masalang na namin. At ang mabalutan ko na nga yun ng foil, nilagay ko na rin agad sa kawali na pag-iistiman namin para naman maluto na agad. Masalang ko na nga yung ginagawa naming leche flan, niyaya ko naman na muna sila sa loob ng bahay para umupo dahil nga matagal pa yan. Nag-aantay pa kasi kami ng 1 hour dyan bago maluto yung leche
leche plan, kaya naman niyaya ko muna sila sa loob. Pagkapasok nga namin sa loob, bumalik naman ako sa labas para naman ligpitin yung iba naming kalat. At nung maligpit ko na yung mga kalat namin, nilaro ko naman muna yung mga pusa namin dahil nga gabi na, nasa kulungan na naman sila. Sa mga nagsasabi nga po pala na wag namin ikulong yung mga pusa namin, na dapat daw nasa sala lang at sa loob ng bahay. Tungtungan ng 7 AM, nilalabas na pala namin sila tapos nilalagay na sa loob ng bahay. Dahil nga may araw na yun, baka mainitin sila. Kapag tungtong naman po ng 5 PM, pinapasok na namin sila sa loob ng kulungan nila. Hindi kasi pwedeng sa loob sila ng bahay matutulog dahil nga tumatakas sila kapag gabi. Nabubuksan nila yung bintana namin kahit nga isara namin. Kasi nalalaki yung bintana namin, nasasara lang kaya naman nabubuksan nila. Naluto na pala yung leche plan namin yan pero hindi na namin nakain nung gabi dahil nga pinalamig pa namin hanggang sa nakatulog na kami. Kaya naman umaga na namin matitikman at sobrang excited nga naming lahat. Kumuha na pala ako ng malaking lalagyan dyan para isalin na to at balikta rin yung leche plan na ginawa namin. Itong mabaliktad ko na nga at masalin, grabe sobrang nakakatakam na nga dahil ang ganda ng itsura niya. Kaya naman agad na akong kumuha ng mga lalagyan namin para naman mabigyan ko na sila at mapatikim ko na sa kanila yung ginawa naming leche plan. Hiwa-hiwa ko nga lang yan na parang pizza para maganda rin yung itsura kapag kakainin na. Itong mahiwa-hiwa ko na nga yan, nilagay ko na rin agad sa mangkok isa-isa. Nilagyan ko na nga sila lahat isa-isa sa mangkok dahil nga excited na rin ako na matikman nila yung leche plan na ginawa namin. Pumunta na nga ako sa sala para mabigay na sa kanila yung leche plan. At una ko nga binigyan dyan si Ate Michelle pati si Kuya Junel, kaya naman sila yung unang nakatikim. At nung matikman na nga nila, grabe sabi nila sobrang sarap daw, kaya naman tuwan-tuwa kami. Dahil ang perfect ng ginawa namin. Sunod na nga rin akong nag-taste test dyan at tumatikman ko na nga, grabe sobrang sarap, nagme-melt siya sa bibig. Sa itsura pa lang naman nakikita nyo na sobrang sarap at sobrang smooth lang niya. Try nyo na nga rin to dahil hindi ko yung magsisisi, kaya naman paalam!